Magandang hapon po. Hulikam ang pagtangay sa isang sanggol habang katabing natutulog ang mga magulang sa isang bangketa sa Quezon City. Patuloy ang pagtugi sa mga otoridad sa suspect. Ang nahulikam na insidente sa pagtutok ni EJ Gomez. Sobrang sakit po, ma'am. Para po kaming binagsakan ng tatlong langit at lupa. Iniisip ko po ngayon kung ano na pong ginagawa sa kanya ng tao. Kung sinasaktan po ba yung anak ko, nililinisan po ba siya? Panay ang iyak at dasal ni Rosel Manansala ngayong mahigit 2 linggo nang nawawala ang kanyang sanggol na si Rhea. Dinukot kasi ang kanyang 4-month-old na sanggol alas 3 ng madaling araw noong October 4. Habang natutulog silang mag-anak sa isang bangketa sa Quezon City, isang nakasuot ng hoodie ang tila nagmamasid-masid. Maya-maya, naglagay ito ng payong sa unahan at bumalik sa kinatatayuan. Hanggang mabilis na dinampot ang sanggol at tumakas sakay ng taxi. Naramdaman ko po, ma'am, na para pong may gumalo sa tabi ko. Sabay po nung kumapa po ako sa may gilid ko, ma'am, wala na po akong makapa. Nagpa-blatter po sa amin. Nakausap ko rin po yung nagtitinda doon. Sabi, hindi talaga nila nakita. Nakita pa raw sa CCTV ng barangay ang sinakyang taxi ng tumangay. Papunta po siyang norte. Batay sa backtracking ng QCPD, nagpahatid ang babae sa isang mall bitbit ang dinukot na sanggol. Sa pahayag daw ng taxi drivers sa mga otoridad, patungong Laguna ang babae at nagpababa sa mall para sumakay ng bus. Pakiusap ni Rosel sa kumuha sa kanyang baby. Kung sino ka man po na kumuha sa anak ko, nakikiusap at nagmamakawa ako sa'yo. Ibalik mo sana yung anak namin. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Mag-iimbestiga na rin ang Senado kaugnay sa Duterte Drug War at ang Blue Ribbon Committee ang mamumuno nito. Nakatutok si Salima Refran. Imbes na Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa, ang Senate Blue Ribbon Committee ang magsasagawa ng motu proprio investigation sa Duterte Drug War, ayon kay Senate President Cheese Escudero. Blue Ribbon Committee lamang at hindi lahat ng komite upang mapagbigyan yung nais sana ni Senator Bato na mag-hearing habang recess kami. Nakausap ko na sila at nasabihan ko na kung maaari makipag-coordinate kay Senator Bato at Senator Go kaugnay ng mga testigong nais nila maimbitahan at ng schedule din ng magiging pagdinig. Sabi ni Escudero, mangunguna sa pagdinig si Senate Minority Leader Coco Pimentel na subcommittee chairman. The war on drugs, the 6,000 to 30,000 alleged victims, and then was there really a state policy na patayin ng mga involved sa drugs? Yun po ating i-determine. Ayon kay Pimentel, pag-uusapan pa ang magiging rules ng pagdinig. Handang ipatawag ng komite ang mga nais-imbitahan ng mga miyembro, kabilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Irerespeto raw nila ang pagdalo at pakikibahagi ni De la Rosa at Senator Bongo. I'm really objective and I'm fair, and then I will follow the evidence. Hindi ko haluan ng politika to. So, ebidensya lang po tayo. Gumugulong na rin ang joint investigation ng Department of Justice, NBI at PNP-CIDG sa mga pagpatay sa Duterte Drug War. Pag may makita tayong link ng kahit sino, including the former president, then so be it. We'll include them in the charges if the evidence warrants. Basta't wala tayong sinasanto, we're not letting go of the cold cases kasi walang katahimikan hanggat walang hustisya. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Tinawag ni Senate President Cheese Escudero na unbecoming o hindi nararapat ang mga tirada ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat nirerespeto raw niya ang opinyon ng bise, hindi raw akma sa kanyang pagiging ikalawang pinakamataas sa pinuno sa bansa ang mga binitiwan niyang salita. Tulad ng naisip daw niya na tanggalin ang ulo ng Pangulo. Pumalag din si Escudero sa sinabi ni VP Sara na hindi marunong mamuno ang Pangulo. Anya maayos na pamumunuan ng Pangulo ang bansa kung titignan ang paglago ng ekonomiya at pagbaba ng inflation. Ang ilang kongresista nananawagang sumailalim sa psychological assessment ang bise. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jay Kong-hun, nakababahalang anya'y mararahas at nakakatakot na pagbabantang binitiwan ni VP Sara. At kailangan matiyak kung karapat-dapat pa siya maglingkod sa kanyang posisyon.
Nanawagan si House Assistant Majority Leader Paulo Ortega sa Office of the Vice President na humingi ng professional help para kay Duterte dahil sa kanya ay posibleng epekto sa liderato ng bansa na mga naging asal ni VP Sara. Sinusubukan pa rin namin kunin ang pahayag ni VP Sara pero wala siyang tugon. Nag-iimbestiga na rin ang US Federal Bureau of Investigation o FBI sa umano'y pagdukot ng isang American vlogger sa Cebuco, Zamboanga del Norte. Ayon sa Police Regional Office 9, binisita at kinausap ng FBI agents kahapon ang asawa ng biktimang si Elliot Eastman. Sabi raw ng FBI sa pulisya, walang natatanggap na anumang ransom demand ang pamilya ni Eastman sa Amerika. Patuloy ang pagtukoy ng pulisya sa mga nasa likod ng pagkawala ni Eastman. Ang US Embassy patuloy raw na nakikipag-ugnayan sa mga otoridad at sa pamilya ng biktima. Minomonitor nila ang sitwasyon pero wala nang ibang komentong ibinigay bilang pagrespeto sa privacy ng biktima. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.